Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Praise the Lord is good. Purihin ng Panginoon. So, nais ko pong ibalita sa lahat, mga kapatid, na tayo po'y nalugod at pinagbigyan ng Panginoon sa katatapos po ng operasyon ng ating pong kapatid, sa ating mga kapatid, sa ating manggagawa na Iglesia, si Pastor Boyer. Okay na po. Tapos na po ang operation niya. At ang balita po sa atin ng kanyang mga anak, si Sister Marie, ay naging mainam naman po ang operation. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, panahon ngayon ng pagkakasakit. Napakarami natin kapatid ang may sakit. Si Kuya Re, nagpapagaling sa kanya pong natamong mga sugat. Si Pastor Sunny, na nakikipaglaban ngayon. Nasa hospital pa ba? Nung inihatid namin, nakauwi na ba? Nandito ba sila, Gia? Ayan. Inatid namin last week yun, si Pastor Sunny, sapagkat session niya ng chemotherapy last week. So, hindi ko alam kung nakauwi siya ngayon. Pangatlo na yun sa chemotherapy session ni Pastor Sunny. Meron siyang 6 hanggang 8 yata. Pero pangatlo na niya. Halfway na siya. And then si Pastor Boyer, tapos na siya noong Friday. Tapos na siya noong Friday. At marami pa sa ating mga may sakit, mga kapatid. Panahon ng pagkakasakit, so kailangan natin patuloy na bantayan ang isa't isa sa mga dumarating po na pagkakasakit ng mga miyembro na iglesia. Okay? Yung generation po namin, mga kapatid, wala sa akin, upward, nandun po kami sa sa basketball, sa 4th quarter na kami. So, kailangan namin ng patuloy ng prayer ng bawat isa, church, para masustain, mga kapatid, ang kalusugan ng bawat isa. Hindi naman ibig sabihin na papabayaan tayo ng Lord kung hindi tayo mag-pray. Hindi po gano'n ang Lord natin. Okay? Pero napaka-importante po na nakikita sa atin ng Panginoon ang ating po yung pagkikir. Sa Tagalog yun, pagtitinginan, pagkikir, pag-aalaga. Hindi, may word na Tagalog doon. Pagmamalasakit, pagmamalasakit sa isa't isa. Tinitignan natin ang nangyayari sa bawat isa. So, magbantayan po tayo sa pananalangin. Maraming nakakaramdam ng mga pagkakasakit sa mga panahon po ngayon. So, yung sa pagpapatuloy po ng mensaheng binigay sa atin ng Panginoon, the proclamation of His power and providence, pinapakita sa ating mga kapatid ang pagpapaliwanag ng Diyos, ang pagpapakilala niya ng kanyang sarili, at kung paano siya sasambahin ng sangkatauhan. Sapagkat di siya nakikilala, hindi siya naunawaan. But it's all about worship. Kung paano tinuturuan tayo ng Panginoon sa panahon nila Moses to their stories, kung paano siya tunay na sasambahin. Ngayon, napakalawang na ng kaalaman natin patungkol sa Diyos. It seems na sapat na dapat ang ating pong mga kakayanan para makita sa atin ng Panginoon yung kanyang hinahanap na tunay na pagpupuri at pagsamba. Inaawit natin kanina, sabi nung isang praise na inaawit natin. With my life laid down, I'm surrendered now, I give you everything. Napaka-ambitious po ng salita, mga kapatid. Ang sabi nun sa awitin kanina, yung the goodness of God, sabi doon, with my life
laid down. The entirety of me, I'm surrendered now. The entirety. And then, mas laging ambitious pa, I surrendered everything. Pag sinabing everything, may natitira ba? May natitira ba? Pag sinabi mo, I surrendered everything. Parang ganito, yan yung dulo. I surrendered everything. Babagsak mo lahat. Inalay mo lahat. Is it really happening? That is the big question na kailangan malinaw sa atin. Is it really happening? Are we really able to lay down our lives, to surrender everything to God? Makita ng Lord ang katotohanan sa atin. Ang katotohanan, mga kapatid, we are not. Kailangan mag-agree tayo sa katotohanan na ito. Hindi talaga natin binibigay ang kalahat-lahatan. Kaya inaaral natin yung pamamaraan ng Diyos, paano niya itinuro sa sangkatauhan na maparangalan siya, na mapuri siya, na masamba siya ng makatotohanan. Because what we are studying right now, the whole story of the Old Testament, from Genesis to Malakay, yung buong Old Testament, mga kapatid, hindi naibigay, listen very carefully, hindi naibigay ng kalahat-lahatan. Lahat ng nabuhay sa Old Testament, walang isa man na nakapagbigay ng tunay na pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Even Abraham, even Isaac, even Jacob, Joseph, Moses, Joshua, David, kahit sino sa kanila, walang nakapagbigay ng true worship sa Lord. Kailan lang dumating ang true worship? Sino lang talaga nagbigay ng tunay na hain sa Diyos? Nasutang niya kay katuwa. Sino lang? Jesus Christ. Si Jesus Christ yung may karapatan na magsabi, with my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, the entirety. Si Jesus Christ lang ang nakapagbigay ng tayo, hindi. Anong pag-asa natin? Anong pag-asa natin para makarating tayo dun sa ating ambitious na pangungusap sa Panginoon na I give you everything? Our only chance, mga kapatid, is yung ikarga natin ang buo nating sarili sa isang tao, 100% na tao, at Diyos, 100% na Diyos, bumaba sa lupa at tunay na nagbigay ng makatotohanan ng pagsamba sa Diyos. Kung basta kakanta ka lang, kung basta sisigaw ka lang, kung basta magsasayaw ka lang, kung basta tutugtog ka lang, at hindi mo naiintindihan ang tunay na kahulugan ng worship, kapatid, sabi ng Biblia, patayin mo man ang sarili mo, ihain mo man ang buhay mo, hindi ko tatanggapin, sabi ng Panginoon. Your only chance is isakay mo ang buo mong pagkatao sa magdadala sa iyo at magiging dahilan ang pagkatanggap sa iyo, Panginoon. Kung isasalalay mo ang buong pananampalataya at pagtitiwala, sasama ka sa nangangako sa iyo na magdadala sa iyo sa kanila, ang Panginoon Yesu Kristo naman. That's why He said,
In John chapter 14, verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, this life. Sabi niya, and the light. No one comes to the Father but by me. Okay? Dapat malinaw sa atin. Baka naiisip natin, magaling tayo. Baka naiisip natin, sapat ang ginagawa natin. Hindi ka makakaalis sa pagiging self-centered mo at hindi mo maibibigay ang kalahat-lahatan ng nasa iyo sa Diyos kung hindi mo maiintindihan ano ba ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Okay? Hindi mo ipagpapalit ang patungkol sa sarili mo, yung temporal mong buhay na ito. Hindi mo ipagpapalit yan, maliban na dumating sa iyo ang kaunawaan na mas mainam, mas precious ang buhay mo sa pangwalang hanggan kasama ng Panginoon sa Kristo. Never na magiging tumpak at makatotohanan ang pagpupuri at pagsamba mo sa Panginoon kung hindi mo nakikita ang sarili mo, ang buhay mo, na kasama ng Panginoon sa Kristo sa eternity. Okay. Yan ang tinuturo sa ating ating Panginoon. Yun ang goal, mga kapatid. Yun ang goal. Yun ang punteriya ng lahat ng ginagawa natin dito sa mundong ibabaw. Even though napaka-spectacular ng pinag-aaralan natin, sometimes ini-ignore natin mga aralin patungkol sa kung paano tinuruan ng Diyos ang sangkatauhan para sambahin siya sa pamamagitan ng buhay ni Moses at buhay ng mga Israelita. Mga kapatid, hindi nadali ni Moses at ng mga Israelita ang tunay ng pagsamba sa Diyos. At sana'y makita natin ang ating sarili because we are the people in the New Testament. Okay? Tayo na yung mga tao na sinasabi ng Panginoon sa John na darating ang panahon. Sabi ng Panginoon, darating ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na sasamba sa akin ay sasamba sa akin sa Espiritu at katotohanan. That is the goal of your salvation. If you do not see yourself, magtatapatan tayo mga kapatid. Kung hindi mo nakikita ang sarili mo, na sumasamba ka sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan, baliwala lahat ng pinaggagawa mo. Magtatapatan tayo. Baliwala. Kung hanggang ngayon ay patungkol ka pa sa sarili mo, baliwala ang lahat ng pinaggagawa natin. Okay? The proclamation of power and providence. Exodus chapter 8, the whole chapter 8, under call to speak and display His power. Call to speak and display His power. Yan. Session 3. Meron tayong subtitle dito. Hardening of the heart. Okay? Kaya dinidiretso tayo dito ng Diyos, mga kapatid. Hardening of the heart. Nandiyan ba? Wala naman. Ano ibig sabihin ng hardening of the heart? Pinatitigas ang puso. Okay? Tignan mo mabuti ang sarili mo. Kung nandun ka sa pagtigas ng puso, o nandun ka sa sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon, sabi ng Diyos sa Ezekiel, ang mga puso nilang bato ay gagawin ko,
laman. Kaya kong imolde. Ang mga puso ng mga tao sa Old Testament ay pusong bato, hindi nakakakilala, hindi nakakaunawa. Sabi ng Panginoon, darating ang panahon, ang kanilang pusong bato ay gagawin kong pusong laman, buhay. Bubuhayin ko sila. Nasaan ka? Ngayon, nasa hardening ka ba? Pinapatigas na ba ng Diyos ang puso mo? O nakikita mo ang sarili mo na lumalambot, ng lumalambot, ng lumalambot, at nakikita mo ang sarili mo na papunta ka sa pagsunod, papunta ka sa pagsunod, papunta ka sa pagsunod. Yun ang goal. Kaya ka nililigtas, o niligtas ng Panginoon, hindi para lalong tumindi ang katigasan ng puso, kundi lalong maging malambot. Malambot, na malambot at kayang pigain at baguhin ng Panginoon para sa pagsunod sa Kanya. Tandaan natin, mga kapatid, the same story, what we are studying today is the same story that causes people to obey and causes people to obey and be blessed. Okay? Isang work ng Lord na naging dahilan para mag-obey at ma-bless ang mga Israelita, and the same story, the same work of God na naging dahilan ng pagtigas ng puso, pag-disobey, at pagka-curse ng kabilang panig. Okay? Titingnan mo ang sarili mo. Pag naririnig mo ba ang mensahe, dumarating sa iyo ang mensahe ng Panginoon, anong nangyayari sa iyo? Saan grupo ka napupunta? Sa grupo ni Pharaoh, the hardening of the heart, o sa grupo ni Moses, na patuloy na nakikita ang kabutihan ng Diyos, lumalambot ang puso, at sumusunod sa Kanya. Huwag mong babaliwalain. Wag na wag. Hindi mo natitiyak kung kailan ang panahon. We are not in control. We are not sovereign. Hawak ng Diyos ang buhay mo, isip mo, puso mo, at lahat. Kagaya ng makikita natin sa buhay ni Pharaoh. The hardening of the heart. At ang katanungan, kung kamukha ka ni Pharaoh, kung tinitigasan mo ang sarili mo, kung nagpa-pride ka, kung nagpapatungkol ka sa sarili mo, ang tanong, how far can you go? Kung lumalaban ka sa Diyos, ang tanong, gaano kalayo ang kaya mong parating kung sinasawata mo, kung sinasalungat mo ang Diyos sa buhay mo. Baka kasi naiisip mo, gawa ko ng kasalanan. Suway ako ng suway, walang nangyayari sa atin. Okay lang, okay. Nagpapatuloy ang kaligayahan ko. How far can you go? Pag dumating na, ang judgment sa iyo, ang condemnation ng Lord, ang mga consequence, hanggang saan ka pupulutin, kapatid? Hanggang saan ka makakarating? Okay? Listen very carefully. Sapagkat seryoso ang istorya patungkol sa pagtigas ng puso ni Pharaoh. Talagang matindi ang pride ng mga Egyptians. Bakit napakatindi ng pride ng mga Egyptians? Because they were running the show of the entire world sa panahon na yan. Or, listen very carefully, 3,000 years. It seems na sila ang Diyos. The Egyptian Empire. Kaya hindi sila naniniwala na mayroong iba. Because they are the ones running the show for 3,000 years sa mundo. So tumindi ang pride nila. Maintindihan mo bakit hindi sila sumusunod, bakit hindi sila nakikinig. Because they think
Because of the length of times na sila ang sovereign, akala nila na sila ang may control sa haba ng panahon na yun, 3,000 years. Mga kapatid, ano ibig sabihin ng 3,000 years? Sa ngayon, sino nagra-run ng mundo? United States of America? Kaya punong-puno sila ng pride sa lahat ng larangan, even in the sports. Pero ilang taon pa lang silang nagra-run ng show sa mundo. Ilang taon pa lang. Okay? Ilang taon pa lang. Almost 400, 500 years. Ganun pa lang. Ang independence na 1776. Nasa 2000 pa lang tayo ngayon. Year 2000. Nandun pa lang sila sa 300, 400, 500 years na nagre-reign. Pero nakikita natin yung audacity nila. Ang pinag-uusapan natin mga kapatid is Egypt, the Egypt Empire na nag-run ng show sa mundo for 3,000 years. That's why Pharaoh, the king of Egypt, think of himself that he is God. Kasi walang sumasawata sa kanilang iba. Sa ganong katagal. Na makita mo, bakit ang tigas ng puso ni Pharaoh sa lahat ng pag-aaralan natin? At kung hindi mo pag-aaralan yung mga detalye nila, hindi mo maintindihan bakit nagkakagano. Yan ang katotohanan mga kapatid. Akala nila sila na ang Diyos. But how far can they go? Our God has all eternity. Hindi magwawakas ang Diyos. Ikaw, hanggang kailan ka? Kung hindi ka susuko, gaano ka man katindi? Hanggang kailan ka? Okay. Pag-aaralan natin yung susunod na 3 plagues na darating sa Egypt para patunayan ng Diyos kung sino siya. Para gisingin sana ang kaisipan ng mga matataas at mapapride na Egyptians, including their king, Pharaoh. Exodus chapter 8, the plagues of frogs, the gnats, and flies. Palaka, yung gnats, parang mga lamok, yung mga insektong maliliit na kumakagat. Minsan sa aso, yung makating-makating mga ganun, yun yung gnats. And then flies, mga langaw. Okay. Exodus chapter 8. You will read the entire chapter 8 of Exodus. Then the Lord said to Moses, "Go to Pharaoh and say to him, this is what the Lord says." Focus mga kapatid. Huwag mo hayaang lumaro-laro ang isipan. Kalimutan mo lahat. Deny yourself. Focus. Let my people go so that they may worship me. It's all about worship. If you refuse to let them go, I will plague your whole country with frogs. The Nile will fill with frogs. They will come up into your palace and your bedroom and unto your bed, into the houses of your officials and on your people and into your kneading troughs. The frogs will go up on you and your people and all your officials. Then the Lord said to Moses, "Tell Aaron, stretch out your hand with your staff over the streams and canals and ponds and make frogs come out on the land of Egypt." Okay, last time, pinag-aralan natin, gano'ng kahaba yung Nile River? Gano'ng kahaba? 3,000 miles. Okay? 10 balik-balik sa Baguio. Yun ang ibig sabihin ng Nile. Ang pinag-uusapan natin, mapupuno ng palaka ay yung Nile River. Nagiging dahilan pa sa sobra-sobra na aakyat sila sa mga bahay-bahay. We are not talking about Orion, napakaliit ng Orion. We are talking about the Empire of Egypt. The whole
Empire of Egypt na nandun sa river bank ng Nile. Imagine niyo. Kasi pag hindi natin ini-imagine, parang ganun-ganun na pa, binasa lang natin, hindi natin na-imagine, hindi natin naiintindihan tuloy. Pero makikita natin dito, pag dinitali natin, gaano katindi ang miracle or ang plague na dumating, gaano matigas ang ulo ng mga tao na hindi sila naniwala. Later on, makikita nyo, pati Israelita, hindi naniniwala. Okay? But the magicians, verse 7, did the same things by their secret arts. They also made frogs come up on the land of Egypt. Okay, but verse 7, Pharaoh summoned Moses and Aaron. Makita nyo, gumaya pa rin ang mga magicians. Ginaya pa rin na, pero hindi na pinansin ni Pharaoh. Bakit? Ba't nagdadagdag pa kayo? Ay, nauungaruhin na tayo ng palaka. Para lang po mapatunayan nyo na kaya nyo rin magpalabas ng palaka. Dadagdagan nyo pa yung napakaraming palaka na nandito. Ba't hindi ito tanggalin? Ba't gagayahin yung pumunta pa rin sa atin? Parang gano'n. Kaya hindi na pinansin ni Pharaoh. Wala nang pakialam si Pharaoh kahit nagaya pa rin sa maliit na detalye ng mga magicians ng Egyptian ang pagpasok ng mga palaka. Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, "Pray to the Lord to take frogs away from me and my people, and I will let your people go to offer sacrifices to the Lord." Yan, nangako si Pharaoh. Nandun siya sa inconvenience. Nakikita kong mga sarili natin dito. Pag dumarating sa atin ang kapagsubukan, pag dumarating sa atin ang problema, dilubyo ng buhay, ang bilis natin, Lord, tanggalin mo ito. Pag tinanggal mo ito, maglilingkod ako sa iyo. Oh, really? Pero nakikita si Pharaoh, gano'n. Pag nandun sa inconvenience, tatawag sa Lord. Pero ano mangyayari? Moses said to Pharaoh, "I leave to you the honor of setting the time for me to pray for you and your officials and your people, that you and your houses may be rid of the frogs, except for those that remain in the night." Tomorrow, Pharaoh said, dahil mayabang pa si Pharaoh. Imagine, 10 plagues to pangalawa pa lang ito pinag-uusapan natin. Ano yung una? Water turned into blood sa Nile. Yun ang una. Pangalawa itong frogs. The frogs will leave you and your houses, your officials and your people. They will remain only in the night. After Moses and Aaron left Pharaoh, Moses cried out to the Lord about the frogs he had brought on Pharaoh. And the Lord did what Moses asked. The frogs died in the houses, in the courtyards, and in the fields. They were piled into heaps, and the land reeked of them. Ano ibig sabihin ng reek of them? Stink. Bumaho. Bakit? Imaginin mo, gano'ng karami yung namatay na gano'ng karami yung pumuntang frogs, at gano'ng karami yung namatay. Bumaho ang Egypt sa panahon na yan. Nagpile ng napakatinding frogs. Imagine niyo mga kapatid. Then the Lord, verse 15, but when Pharaoh, si Pharaoh, si tigas ng ulo, isang katigasan ng ulo, but when Pharaoh saw that there was relief, natapos ng problema. Parang tayo, magtapos ng problema. Balik na naman tayo sa dating gawi. Dating gawi. Maayos na naman ako. Dating gawi na naman. But when Pharaoh saw that there was relief, he hardened his heart and would not listen to Moses and Aaron. He hardened his heart. He would not listen to Moses and Aaron. Bakit? Ano yung sumunod na pangungusap? Just as the Lord had said. Sinabi ba ng Lord, natitigas ang puso ni Pharaoh? Sinabi ng Lord, okay, napatitigasan niya ang puso ni Pharaoh. Just as the Lord had said.
And then verse 16. Then the Lord said to Moses, tell Aaron, stretch out your staff and strike the dust of the ground, and throughout the land of Egypt, the dust will become nuts. Mga alikabok, yung nakikita nating alikabok sa kapaligiran natin, sa buong empire ng Egypt, lahat ng alikabok ginawang nangangagat-ngagat sa atin ng Makati. Parang gano'n, nik-nik. Okay? Or sabi kasi ng nuts, pwedeng lamok o nik-nik o any insect, any blood-sucking insect. Yung kumakagat at sumisip-sip ng dugo. Pero ang pinakaayaw ko sa lahat, yung galing sa aso, kasi namamantal ako, Makati, namamantal ako doon. Yun ang ayaw na ayaw ko. Isa lang yung pumunta sa'yo, pag ginanon mo, tatalon. Nandito naman, pag ginanon mo, tatalon. Hindi mo mahuli-huli. Isang piraso. Ang pinag-uusapan natin, lahat ng alikabok ng Egypt ay naging nuts o nik-nik. Okay? Yan ang detalye noon, mga kapatid. Sabi dito, and throughout the land of Egypt, the dust will become nuts. They did this, verse 17, and when Aaron stretched out his hand with the staff and struck the dust of the ground, nuts came upon men and animals. All the dust throughout the land of Egypt became nuts. Okay? Pagtsagaan niyo, mga kapatid. Pagtsagaan niyo. Labanan niyo yung disinterest niyo at labanan niyo yung antok at lahat. Para sa inyo to. Okay? Para hindi kayo magaya sa mga Egyptians. Para magaya kayo for a while sa mga Israelita. For a while. Ibandang huli, mapapag-aralan natin sa mga susunod, hindi rin nakaligtas sa mga Israelita. Okay. So, tandaan natin, pointers number 1, pwede ba natin kunin muna yung pointers? No one can escape God's judgment. Lagay mo sa ulo mo yan. Akala mo, ini-ignore mo ang Lord. Akala mo, ikaw ang may control. Akala mo, ikaw ang nagraran ng show ng buhay mo. Tandaan mo, kapag hindi mo pinapansin ng Lord, kagaya ng mga Egyptian, no one. God is not a respecter of man, na ayaw kumilala, ayaw sumunod sa Kanya. No one can escape God's judgment. No Egyptians, sa istorya na binabasa natin, rich or poor Egyptians would be saved from the plagues coming from God. Kasi ayaw ng pansinin ng Lord. Wala sa kanila ang safe sa plague. The entirety of Egyptian kingdom, Egyptian empire. Even though the houses, kasi sa Egypt, mga kapatid, meron din mahirap na Egyptian, meron din mayaman. Yung mga mahirap, nakatira lang sa parang bungalow na ang bahay nila, ayon sa history, parang mga duwad lang ng tawag dito, mga kahoy, mga putik na inayos, and then kahoy sa ibabaw, and then nilalagyan lang ng mga putik, maging shelter lang nila. Yun yung mga mahihirap na Egyptians. Pero yung mga middle class na Egyptians, nandun sila sa mga 45 nilang mga bahay. Usually, ang bahay nila, second floor, third floor, meron pa silang rooftop, at magaganda yung kanilang mga garden. Meron silang mga gandang garden.
Wala kahit isa man sa kanila. Mahirap na Egyptian. O mga middle class na nakatira sa ibabaw ng kanilang bahay, wala ni isa man sa kanila ang hindi o pinalagpas ng mga palaka at mga nuts. Pinuntahan sila sa second floor, third floor, sa rooftop. Imagine niyo, walang nakaligtas sa kanila. Kailangan yun, para ang bawat isa sa kanila, unang-una ay mabigyan ng pagkakataon na makilala ang Diyos. Pangalawa, ang bawat isa sa kanila ay magkaroon ng kaisipan to pressure, para i-pressure ang kanilang boss, ang kanilang king, na si Pero na, palisin nyo na sila. Okay, later ang makikita natin yun, ipaplander sila ng mga Israelita dahil lahat sila nakaranas ng hirap na galing sa Diyos. So even though the houses of rich Egyptians were fortified with walls, surrounded by beautiful gardens, I'm not mentioning the multiple stories above, the frogs still infiltrated even the upper floors at sinalanta silang lahat. Ganon din ang nangyari dito sa mga nuts. And then, 18, but when the magicians, verse 18, tried to produce nuts by their secret arts, they could not. Yan na, natapos na yung kakayanan ng mga magician. Pangilang plagues? Sa pangatlo, natapos na ang kanilang kakayanan. Suko na sila. Yung mga sorcerer ng Egypt, yung mga magicians ng Egypt, sabi nga natin, how far can you go? Hanggang saan mo kaya yung sabatayin ng Lord? Hanggang pangalawa lang silang plagues. Na-duplicate nila. Pero pangatlo, hindi na nila kaya. Okay? Sabi doon, but when the magicians tried to produce nuts by their secret arts, they could not, and the nuts were on men and animals. Verse 19, take note of this. The magicians said to Pharaoh, this is the finger of God. Sila na nagsabi. Hindi na kaya i-duplicate. So sabi ng mga sorcerer, ng mga wise men ng Egypt, ng mga magicians, hindi na kaya. Sabi nila kay Pero, boss, mukhang Diyos na ang gumagawa nito. Mukhang kamay na ng Diyos. Finger na ng daliri na ng Diyos ang gumagawa ng story dito. Mukhang yari na tayo. Sinabi na nila yun at narinig na ni Pero sa kanyang mga pinaniniwalaan. This is the finger of God. Pero anong ginawa ni Pero? Because he believed. At wala siyang reason na hindi paniwalaan ang 3,000 years na pamamayagpag nila. Yun ang nasa isip niya. But Pharaoh's heart was hard and he would not listen. Just as the Lord had said. Then the Lord said to Moses, get up early in the morning and confront Pharaoh as he goes to the water and say to him, this is what the Lord says. Let my people go so that they may worship me. If you do not let my people go, I will send swarms of flies on you and your officials, on your people, and into your houses. The houses of the Egyptians will be full of flies, and even the ground where they are. But on that day, I will deal differently with the land of Goshen, where my people live. No swarm of flies will be there, so that you will know that I, the Lord, am in this land, in the land of Goshen, where the Israelites live. Okay? I will make a distinction between my people and your people. This miraculous sign will occur tomorrow. And the Lord did this. Then swarms of flies poured into Pharaoh's palace and into the houses of his officials, and throughout Egypt, the land was ruined by the flies.
Yung kunting langaw nga lang hindi natin matiis How much more yung buong mukha mo dadapuan ng mga langaw, pati yung mga pagkain mo. Makakain mo pa ba? Kung ganun yung nandun lahat sa pagkain mo at sa lahat. Okay? Ano ibig sabihin? Pointers number 2, mga kapatid. Pointers number 2. Stubbornness always brings suffering. Listen very carefully. Lalo na mga young people. Mga young people. Makinig mabuti. Ano yung stubbornness sa Tagalog? Young people. May mga bibigbang young people. Anong stubbornness sa Tagalog? Katigasan ng ulo. Listen very carefully. Yes, you may think that you know everything. You may think in your age, ay kaya nyo na, alam nyo na, hindi na kayo papakailaman, huwag na kayong sabihan. Maaaring ganun ang tumatakbo sa isipan nyo. Maaaring matigas ang ulo nyo. Kagaya ni Pero, kagaya ng mga Egyptians. But be reminded, mga kapatid, stubbornness always brings sufferings, katigasan ng ulo, and miserable consequences in your life. Huwag mo sabing walang darating. Darating at darating. Bakit mo sinasabing ganun, Pastor? Kasi sinabi ng Lord, in every disobedience there will be curse. In every disobedience, in every sin, there will be consequences. Okay? So listen very carefully. Baka nandun kayo sa katigasan ng ulo at ayaw yung pansinin ang sinasabi ng Panginoon. It will bring you miserable consequences. Kapag nagbababad ka doon sa sinasabi sa'yo, huwag mong gawin yan. Bakit ba? Sarap kaya nito. Ginagawa kaya ito ng lahat. Bakit ba? Dito ako maligaya No. It will bring miserable consequences in your life. Darating at darating yun. Makinig ka. Kapatid, darating at darating. Not only to you, the offender, but may still unto other people related to you. Like what happened, what was happened kay Pero. Sino yung matigas sa ulo? Si Pero. Ano sabi ng mga magician sa kanya? Ano sabi? Boss, this is the finger of God. Di ba sinabi na? Sino ang tigas ang ulo? Si Pero. Ang finger of God ka niya. Ako ang Diyos! Gagawin ko ang anong gusto kong gawin! How far can you go? Hanggang saan mo kaya? Hanggang saan mo kayang sumalansang? Hanggang saan mo kayang gawin kung anong gusto mong gawin? Not only to the offender, but may spill unto other people related to you. He is the king. Pero is the king of Egypt. Yung desisyon ni Pero, naka-apekto ng gusto sa kanyang kaharian. Later on, sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, at sa lahat ng mga mamamayan ng Egypto. So, stubbornness always brings sufferings and miserable consequences. After repeated warnings, kahit sinasabihan na siya, Aaron still refused to obey God. Listen very carefully. Patuloy ka sa ini-ignore mo. Listen very carefully. He refused, Pero refused to obey God. At ano naging consequence? God hardened Pharaoh's heart. Nangyayari ba yung Pastor? Yes. Ako ba pwedeng tumigas ang puso ko, Pastor? Yes.
Paano tumitigas ang puso, Pastor? Kapag ayaw mong makinig, patuloy ka dun sa sinasabi, ito gusto ko. Itong tama. Dito ako pupunta. Masarap to eh. Pag patuloy ka doon, isang araw, hindi mo na nakikita yung sarili mo. Ang repentance. Kagaya ng kay Pero. Saan mapupunta si Pero? Anong dulo niya? Sa pahamakan. Yan ang nakasaad sa story. Because his heart was hardened. Tinaas niyang mabuti ang kanyang kaisipan patungkol regarding himself, kung sino siya. Gagawin ko. Kung anong gusto ko. Sino yun? Sino yung ultimate na ganon? Kaninong spirito yun? Kay Satan. Pride. Mata ko luluhod sa'yo. Magaling ako eh. Maganda ako. Mag-isip ako. Mayaman ako. Kaya kong gawin kung anong gusto ko. I can be like you. I can run the show. Kaya kong kontrolin. Ako magsaset kung kailan kita yung worship, kung kailan kita sasambahin, maghintay ka sa akin. No. Hindi tayo ang may kaalaman, karunungan kung paano natin sasambahin ng Diyos. Sa istorya na ito, tinuturo ng Diyos kung paano siya sasambahin. Verse 25. Then Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, hello? Wala. Summoned Moses and Aaron and said, tingnan yung sinabi ni Pharaoh. Tinatawag niya si Moses, tinatawag niya si Aaron at sinabi, dahil pinipressure siya ng sitwasyon at ng kanyang mga kapanalig, sabi ni Pharaoh, sige, go! Sacrifice to your God. It seems, pumayag si Pharaoh, di ba? Sige na nga. Sacrifice to your God. But do this here, in my land. Sige, sumamba kayo. At gawin niyo yun dito. Dito kayo sumamba. Anything, tandaan natin, anything that seems to be, kahit sa atin, at sinasabi natin, Kristiyano tayo, mananampalataya, anak ng Diyos, pinili ng Diyos, hinirang, but anything that seems na we are the ones running the show. Ano ang bagay yan? Kahit na nasa attitude tayo ng worship, pero ang pakaramdam natin, tingin natin, tayo ang kumukontrol, tayo ang nagrarun ng show, ang lahat ng yan, kahit nasa church ka, detestable to God. Okay? Kahit na parang ang dating, sige na nga, sabi ni Pero, mag-worship na nga kayo sa Diyos nyo, mag-sacrifice na nga kayo, pero gawin nyo dito sa akin, gawin nyo dito sa lupa ko. You cannot speak to God and tell Him na ako masusunod na, sige, sasampahin ka nila. Pero dito ka nila sasampahin. You cannot. Ask God to come down, para hatakin mo siya. At sundin kung ano ang idea mo, kung paano siya i-worship. Tandaan mo mabuti yan, young people. Hindi ikaw ang magsasabihin sa Diyos, ganito kita sasambahin, dito kita sasambahin, sa alam na to kita sasambahin. No! Tandaan niyo, you're not the sovereign God who is overseeing and controlling everything. Hindi mo naiintindihan kung ini-schedule mo ang Diyos. Hindi mo naiintindihan
ikaw lang nagsasabi sa Diyos, ganito kita sasambahin. No, no, no. Kahit na parang payag na si Pero, sige na, sambahin mo. Dito niya sasambahin. Anong sabi ni Moses? But Moses said, that would not be right. Hindi yan magiging tama. The sacrifices we offer the Lord our God would be detestable to the Egyptians. And if we offer sacrifices that are detestable in their eyes, will they not stone us? Anong sabi ng Lord sa 27? We must take 3-day journey into the desert to offer sacrifices to the Lord our God as He commands us. Mga kapatid, ang tayong aasta na parang we are the ones running the show and we are controlling how we will worship God. No. Tingnan natin mabuti, ano ba ang sinasabi ng Diyos? Paano siya sasambahin? Ano ba ang command niya? Paano ba tayo susunod sa command na yun? Never na never mong gagawin, kapatid, na meron kang other plans in worship. If the Lord said, you must worship me on this day, worship Him. Huwag mong sasabihin sa Diyos, Lord, yes, you said that. Sinabi mo nga yun, Lord, pero I think mas maganda yung gagawin ko eh. Para sa future ko to eh. Para sa ano ko to. Para sa ikaayos to ng buhay ko. Di ba, Lord? Di ba magandang gagawin ko? No, 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 no. No, you cannot schedule God. He is God who owns everything. Siya ang nagmamayari ng buhay mo. Siya rin ang nagmamayari ng future mo. Ang lahat ng magagandang bagay na darating sa buhay mo, ano man yan, ang Diyos pa rin ang nagmamayari. Amen? Siya pa rin. Anong gagawin mo? Just surrender fully to God. When the Lord said, worship me in spirit and in truth, sa panahon na to, sa lugar na to, yan ang tinakda ko, worship Him in the splendor of His holiness, in the spirit and in truth, at the proper time, at the proper place. Huwag mong iibahin sa isip mo, kapatid. Baka hindi mo na mamalayan ang tigas-tigas na ng puso mo. At walang nang pinakikinggan, kundi ang sarili mo. Itong tama eh. Magaling ako eh. Ganon si Satan. Ganon si Nero. Ganon ang matatalinong tao na mga pride sa mundong ito. Saan sila pinulot? Sa impyerno. Okay? Listen very carefully. Listen very carefully. Hindi pagalingan sa Diyos. He is not a respecter of man. Ano tinitingnan ng Diyos? Malambot ba ang puso mo? Napapayag ka kung anong sinabi niya. Because He owns you. Siya nagmamayari sa'yo. Hindi ikaw ang nagmamayari sa Diyos. Huwag nating babalik pa rin. Siya ang nag-i-schedule sa'yo. Hindi ikaw ang nag-i-schedule sa Kanya. Amen? Hubarin mo lahat, kalimutan mo lahat ng mga katuwiran dito. Pumukos ka, ano bang sabi ng Lord? Sundin mo po ano ang sinabi ng Lord. Obedience means full surrender. Para maging makatotohanan yung sinasabi natin kanina sa awitin.
Ano yung all my life you have been faithful. I'm surrendered now, I give you everything. Ano yung unang phrase? With my life laid down, I'm surrendered now, I give you everything. Para maging makatotohanan yung kapatid. Obedience is full surrender. Okay? Full surrender. Naglulukuhan lang tayo dito. Aalilin lang natin ang isa't isa. Hindi yan. Ganun ba? Okay yan. Sige lang, kapatid. Hindi mo lang yan. Lulukuhin lang natin ang isa't isa. O pulutin, hindi naman pala tayo lahat sa impyerno. Dahil hindi natin sinusunod kung ano talaga ang sinabi ng Panginoon. Obedience is full surrender to the commands of God. To the commands of God. Pero wanted a compromise. Pero wanted to fail in his heart. And even though, seemingly, pumayag siya sa gusto ng Israel, but in his mind and in his heart, he is still running the show. Sige na nga, mag-worship tayo. Pero hindi kayo mag-worship sa akin, sa pulir ko. Pumayag, pero hindi totoo. Okay? I cannot afford to have a heart like that of Pharaoh. Sige na nga, susunod ako. Sige na nga, gagawin ko. Pero hindi totoo. Sige na nga, i-worship kita. Pero hindi dun sa church pupunta ako dun sa itong worship kita dito. Pareho din naman. Sino nagsabi sa'yo na pareho? Sino nagdadagdag sa church? Sino nagsabi sa'yo na, okay, mas maganda nga yung preaching na ito eh. Kay Pastor Doy, yung kay Pastor Doy eh. Mas maganda nga yung preaching doon eh. Sino si Pastor? Hindi naman sikat si Pastor Doy eh. Sikat nga yun eh. Dami nang nanonood sa kanya eh. Sino nagsabi sa'yo? Sino nagsabi sa'yo na doon ka titignan at doon ka in-measure ng Lord? Ano bang command ng Lord? Ano bang sinasabi ng Lord? Sinusunod mo ba? O nagkakaroon ka ng sariling takbo ng isipan kung paano mo siya i-worship? Pero wanted a compromise. He still wants to be in control even in the Israelites' worship. God's requirement is fair. Hindi susuko sa iyong Diyos. Tandaan mo yan. Ilagay mo yan dito. Hindi susuko sa iyo ang Diyos. Even though, nakita natin ang Panginoon na sumuko siya. Sa tao ba? Hindi. Kanina siya sumuko? Sa Ama! Sa gusto ng Ama! Hindi sa gusto ng tao. Okay? Hindi susuko sa iyo ang Diyos. Never. Never na mangyayaring sumuko sa iyo ang Diyos. Kaya tatanungin mo sa sarili, how far can you go? Hanggang saan mo kaya na salangsangin ng Diyos at gawin kung ano yung takbo ng isipan mo? How far can you go? Tandaan mo to. Maliit na phrase. Surrender to God or die. Okay? Surrender or die. Susuko ka o magiging katulad ka ni Pharaoh na mamamatay at magkakaroon ng miserable. Later on, makikita natin si Pharaoh. Saan siya? Nilamon siya ng dagat. Okay, ganun lang nag-end ang isang tao na sabi niya, how far can you go?
Sa loob ng isang taon to, 6 months. All these plagues, all these miracles, 6 months, kinakausap ng Lord ang sangkatauhan, ang Israel at Egypt, 6 months. Itong span ng pinag-uusapan natin. Ayaw mo, how far can you go? At the end of 6 months, patay si Pharaoh. Patay ang lahat ng sundalo, kumabol sa mga Israelita. Okay. Sometimes, mga kapatid, sa ating pagtatapos, nabanggit ko na yung pangatlo, obedience means full surrender. Okay. We will close with this. Sometimes, even though we say we are Christians, we are children of God, sometimes we compromise and give only partial obedience to God's commands. Kala natin pwede yun. Kala, tanggapin naman ni Lord. Maintindihan ako ni Lord. Saan nakasulat yun, kapatid? Yung, okay lang to, half-hearted, half-truth, half obedience, okay lang, maintindihan ako ni Lord. Saan nakasulat? Anong requirement ng Lord? Ano sabi ni, ano tanong kay Jesus? Paano ako susunod sa Diyos? Ano bang gusto ng Diyos? Ano bang command niya? Ano bang pinaka-importante ko? Ano command niya? Love the Lord your God with all your mind, all your soul. God wants the entirety of you, which we cannot give, ang totoo we cannot give. That is why, gumawa ang Lord ng point of reference sa ating pananampalataya na kung titingin tayo sa ginawa niya, sa submission niya, at isasalalay natin doon ng buo nating pagtitiwala at pananampalataya, tatanggapin tayo ng Diyos. Because the Lord wants everything. But sometimes we compromise and give only partial obedience to God's commands because ayaw nating mawala yung control. Makasarili tayo. Ayaw natin mauutusan. Ayaw natin masasabihan. Gusto natin we are on top of everything. Tayong nandun. Ba't mo inuutusan? Alam ko ba totoo mo? Ba't sinasabihan mo ako? Ba't pinapakarap mo ng buhay ko? Yan ang gusto natin. Mag-aminan tayo. Yan ang gusto natin lahat. We want control. We want to run the show. Gusto natin tayo ang iirap. At ang nakakalungkot, even in worshiping God, kung paano siya yung worship, kung kailan siya yung worship, maghintay ka Lord. Gagawin ko kung anong alam kong tama. Maghintay ka dyan ka lang. Darating tayo dyan doon. Sasambahin din naman kita. Mag-church din ako. Hindi naman ako nawawala sa iyo. Sino may sabi sa iyo? Remember this. Commitment and obedience to God cannot be negotiated. Okay? Your commitment to God and your obedience cannot be negotiated. Pag sinabi mo, ganito mo ako sambay na, sandali Lord, pwede bang ganito na lang Lord? Pwede bang gano'n na lang Lord? No. Your commitment to God and your obedience to Him must be exactly what He commands you. Cannot be negotiated. Cannot be half measures in obeying His command. It just won't do. Hindi tatanggapin. Detestable sa Kanya. Meron dalawang priest sa Old Testament. Sinamba ang Diyos ng hindi proper. Sinamba ang Diyos ng hindi proper. Anong ginawa sila sa kanila ng Lord? Mga ano to, priest, mga saserdote nila to. Anong ginawa sa kanila ng Lord?
Patay sila right then and there. Dalawa sila. Patay sila. Bakit? They offer to God, in worshiping God, strange worship, strange fire. Okay? So, anong gagawin natin, Pastor? Ang hirap naman yata, Pastor. Kala ko ba, Pastor, by grace tayo? Kala ko ba, Pastor? Pinagaling na ng Lord lahat. Yes, it is true. Pinagaling ng Lord lahat. Yung hindi mo kayang gawin, si Lord na ang gumawa para sa'yo. Okay? Yung hindi mo kayang ibigay, si Lord na ang gumawa sa'yo. Na anong gagawin natin, Pastor? We must give our full surrender and devotion and trust and faith to the one who did it for us. Yung makatotohanang devotion sa Kanya. Yung makatotohanang devotion sa Panginoon. Yung totoong sumusunod. Yung hindi tayo nagraran ng show. Yung pagtayo natin, hindi natin hiniintindi sa sarili. Wow ba ako? Maganda ba ako? Anong tingin na sa akin? Maganda bang kanta ko? Anong tingin mo? We are not the one running the show. Just offer full devotion to God, to our Lord Jesus Christ. Dahil nauunawaan natin, mga kapatid, nauunawaan natin na talagang napakabigat ng requirement. That our God requires full obedience, full surrender. Talagang mabigat. Pero siya na rin ang gumawa at sumunod para sa atin. We just have to give our full surrender, full devotion, ating tiwala at lahat sa ating Panginoong Kristo na nagsakripisyo para pasanin ang napakabigat na requirement ng Diyos para sa atin. Sumalalay tayo sa Kanya. Makiangkas tayo sa Kanya. At nangako siya na dadalhin na tayo sa Ama. If we will not see, hindi natin naiintindihan yung bigat ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, bigat ng sakripisyo niya para sa atin, hindi natin ipagpapalit yung ating self-centeredness. Panaging tayo makikita natin. Kahit na nasa church pa rin tayo, gusto pa rin natin, kahit nasa church pa rin, ako ang pinakagwapo ha, ako ang pinakamaganda ha, ako ang pinakamagaling ha, ako ang pinakamatalino ha, ako dapat nagsusunod ha. Kapag hindi natin nakikita talaga, sino tayo sa Diyos? Ano ang ginawa niya para sa atin? Gaano kalaki ang sakripisyo? Gaano katindi ang requirement? Pero nilito rin niya tayo sa pamamagitan ng isang tao. Hindi naman magic ang pagsunod, kundi nagsakripisyo para ma-eksakto ang requirement ng Lord na hinihingi sa atin. Napakarami pang mga katotohanan, mga kapatid. Kung magtatapos tayo doon, papurihan natin, pasalamatan ng ating tayo po yung manalangin, pasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O manaming dakila. Napakabuti mo po sa amin, aming Ama. Napakadakila ng iyong pag-ibig. Hindi namin maisip kung gaano mo pinagplanuhan, tinrabaho ang lahat, para sa ngayon ay pakinabangan namin ang magiging resulta. Ama, salamat po sa kaunawaan. Salamat po sa pagtuturo at pagtitiyagaan niyo sa amin. Patuloy na pakikialam sa aming mga buhay. Patuloy na pamumunin niyo sa amin, Lord. Mapapariwara kami kung hindi niyo kami tuturuan. Sapagkat
napakalaki ng tiwala namin sa aming mga sarili na meron kaming kayang gawin para sa iyo. Ngunit pinapakita mo sa pamagitan ng iyong mga salita that we cannot offer anything. We cannot. What you have required from us, you also supply the necessary needs, Lord God, sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Lord, napakadakila ng inyong pag-ibig. Salamat. Isa po kami sa iyong hiliran upang maunawaan ka, upang makita ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa amin. Ma, ito pang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church. Lord, nagpapakumbaba, nag-a-agree, humihingi ng kapatawaran sa aming kapalaluhan, sa aming kayabangan, sa aming pagmamalaki, at isinasalalay namin ang lahat ng aming pag-asa sa natatanging paraan mo para makarating kami sa iyo. Ang iyong anak, ang aming Panginoon sa Kristo. We give you all the glory and honor. In the name of your Son, our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Sige po, tuloy pa kayo natin ito. Ang pawilan natin ang mundo.
Itaas po natin ang ating Diyos sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo, Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise the Lord, blessings come. Praise Him, all creatures hearing love. Praise Him, our remembering knows. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ang kaluwalhatian po ay sa Diyos, ang kapayapaan po ay para sa atin. Magandang marating muli sa ating lahat. Sige po, lahat ay magkakayan.